Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamungad Daily Gospel Reflection. Ngayon ay September 9, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 6, verse 12 to 19. Noong panahong iyon, si Jesus ay umahon sa isang burol at magdamag doong nanalangin. Kinaumagahan, tinawag niya ang kanyang mga alagad at pumili siya ng 12 sa kanila na tinawag niyang mga apostol. Si Simon na pinangalanan niyang Pedro at si Andres na kanyang kapatid. Sina Santiago, Juan, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomas at Santiago na anak ni Alfeo. Si Simon ang makabayan, si Judas na anak ni Santiago at si Judas Iscariote na naging taksil. Bumaba si Jesus kasama sila at tumayo sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumaroon sila upang makinig sa kanya at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling din niya ang mga pinahihirapan na masasamang espiritu at sinikap ng lahat ng tao na mahipo siya sapagkat may taglay siyang kapangyarihang makapagpagaling ng lahat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, makikita natin ang tatlong mahalagang bagay na ginawa ni Jesus: panalangin, desisyon, at gawa. Ang cycle ng buhay ni Jesus ay malinaw. Ito ay umiikot sa dasal, desisyon, at gawa. Dasal. Ito ang unang hakbang. Bago kumilos, naglaan muna ng panahon si Jesus para makipag-usap sa Ama. Hindi siya nagmamadali. Hindi niya pinili agad kung sino ang mga apostol base sa galing, talino o yaman nila. Siya ay nanalangin muna para malinawan ang kalooban ng Diyos. Sa buhay natin, ito ang madalas nating nakakaligtaan. Kapag may exams, kapag may trabaho o problema, inuuna natin ang reklamo, inuuna natin yung takot o yung sariling plano natin. Pero kapag inuna natin ang panalangin, nagkakaroon tayo ng inner peace at clarity bago pa man dumating ang bigat ng desisyon. Pangalawa, desisyon. Pagkatapos manalangin, si Jesus ay gumawa ng malinaw na desisyon. Malinaw na pagpili. Mula sa mga alagad, pinili niya ang 12 apostol. Tandaan natin, hindi perpekto ang pinili niya. May mga tax collector, may mga kagaya kong mainitin ng ulo, may mga taksil. Pero dahil ito'y bunga ng panalangin, kahit mahirap, naging matatag ang desisyon niya. At tingnan niyo po, despite of the imperfection of the 12 apostles, dahil inuna ang panalangin, nagawa pa rin ang misyon. Sa atin, maraming beses nahihirapan tayong magdesisyon kasi hindi malinaw ang gabay, hindi malinaw na ano nga ba ang objective ko. Ang prayer ang nagbibigay ng confidence na kahit hindi perfect ang sitwasyon o ang tao, alam nating kasama si Lord sa choices natin. Yan ang desisyon. At pangatlo, gawa. Hindi natapos kay Jesus ang lahat sa panalangin at pagdedesisyon. Hindi natapos sa pagpili. Bumaba siya agad at naglingkod. Nagpatawad, nagturo at nagpagaling. Ang panalangin ay hindi natatapos sa katahimikan. Ito dapat ay nagiging misyon at pagkilos. Hindi lamang dapat lumalalim ang ating pananampalataya,
dapat ito rin ay nagbubunga ng mabuting gawa. Sa atin, madalas nagdadasal tayo ng Lord, sana gumana ang buhay namin. Pero wala naman tayong ginagawa para maging maayos ang pamilya natin, ang trabaho o ang relasyon. Ang tunay na panalangin ay dapat humahantong sa gawa o aksyon. Kung nagdadasal ka para sa presensya, dapat makita rin iyon sa pakikitungo natin sa iba. Kung nagdadasal tayo na sana humaba pa ang aking pagpapasensya, i-practice natin ito. Kung nagdadasal ka para sa kabuhayan, dapat sabayan natin ng sipag at diskarte. Sa totoo lang, madalas kasi sa ating pang-araw-araw na buhay, bakit tayo pumapalpak? Madalas, baligtad tayo. Kung si Jesus ang kanyang pattern ay dasal, desisyon at gawa, tayo anong ginagawa natin? Baligtad. Una ang gawa. Gawa tayo ng gawa. Kapag pumalpak, saka magdidesisyon kung itutuloy. At kapag hindi na gumana, doon pa lang magdadasal. Kaya minsan, laging bitin ang resulta, laging hindi tumatama. Let us pray. Panginoon, salamat po sa paalala mo na bago kami magdesisyon, bago kami kumilos, kailangan muna naming kumonek sa iyo. Kailangan naming manalangin. Turuan mo kaming huwag magmadali, kundi manalangin muna, magtiwala at kumilos ayon sa iyong gabay. Naway ang aming mga desisyon ay magbunga ng kabutihan at magbigay sa iyo ng kaluwalhatian. Amen. Very powerful ang ating reflection ngayon. Ang ganda, di ba? I-share natin yung ating audio gospel na ito. Hindi naman para ako ang sumikat, kundi pasikatin natin ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay. I-share natin ito sa ating mga GC, no? Sa ating mga kaibigan, sa ating mga pamilya, sa ating mga classmates, mga kaibigan. Hayaan nating marating ng salita ng Diyos ang mas maraming tao. Kasi alam niyo po, buhay ang salita ng Diyos. Baka yung pagsasendan mo, ito ay magiging malaking tulong sa Kanya, ikaw pa ang naging blessing. No? Ikaw yung naging daluyan ng pagpapala. Muli, no? Ako po si Kuya Sam Pagaduan, nag-aanyaya on two things. Follow tayo sa ating social media, sa ating Facebook at YouTube. At pangalawa, ang lagi kong paanyaya, halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.